Kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ay ang ikalawang obra maestra ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ito ay karugtong ng Noli Me Tangere na una niyang isinulat. Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt ang kahulugan ng filibusterismo. Ayon sa kanya, lingid pa sa mga Pilipino ang kahulugan nito noong una hanggang nasaksihan nila ang malagim at kalunos-lunos na pagbitay sa tatlong paring martir. Malinaw pa sa kanyang alaala ang matinding takot na hatid ng mensahe ng salitang filibusterismo dahil mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang tahanan ang pagsambit ng salitang ito. 11 taong gulang pa lamang si Rizal noong marinig niya ang salitang filibustero at ito'y nangangahulugan na tawag sa mga taong kalaban ng simbahan at pamahalaan. Gaya ng nabanggit, ang unang obra maestra ni Rizal ay ang Noli Me Tangere na matagumpay na lumabas noong Marso 1887. Maraming makabayan ang nagalak at humanga sa katapangan ni Rizal sa pagsulat sa mga pagmamalabis ng mga Espanyol, subalit tulad ng inaasahan, nagpuyos ang damdamin ng mga makapangyarihang Espanyol matapos matunghayan ang nilalaman nito. Bitbit sa kaba sa puso ni Rizal ay nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas kahit batid niyang ito'y mapanganib. Noong Agosto 1887, muli niyang nasilayan ang kanyang pamilya. Isinagawa niya ang kanyang mga layunin sa kanyang pagbabalik. Ginamit niya ang mata ng kanyang ina. Nakipag-usap siya kay Leonor Rivera at inalam ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanyang isinulat na nobela. Nang ipagbawal ng pamahalaan sa Pilipinas ang pag-aangkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng nobela ay nakaramdam ng higit na panganib si Rizal. Hinimok si Rizal ni Gobernador General Emerio Terrerong na lisanin ang bansa upang makaiwas sa panganib at lalong-lalo na ang kanyang pamilya sa Fraile. Nagpahinutod siya sa payo ng Gobernador General at palihim na tumalilis ng Pilipinas noong Pebrero 1888. Nagtungo siya sa iba't ibang bansa sa Asya, sa Amerika at Europa. Napakarami niyang natutunan sa mga paglalakbay na iyon. Sinimulang isulat ni Rizal ang El Fili sa London noong 1890. Ayon kay Maria Obdolio de Guzman, binalangkas ni Rizal ang pagkatha sa El Fili noong huling buwan ng 1884 at mga unang buwan ng 1885 nang isinulat niya ang Noli. Habang isinusulat ni Rizal ang El Fili, naisasabay rin niya ang pagbisita sa mga kaibigan at pamamasyal sa magagandang lugar sa Europa. Lubhang nasiyahan at naaliw si Rizal sa ganda ng Paris kaya't napag-isipan niyang lumipat muna sa Brussels, Belgium upang matutukang mabuti at mapag-isipan ng lubusan ang pagsusulat ng nobela. Kasama kaibigang si Jose Alejandrino ay nanirahan sila roon. Nanggagamot din siya upang matugunan ang mga pangangailangan niya roon. Patong-patong ang mga suliranin na kanyang naranasan habang sinusulat niya ang El Fili. Kung kinulang siya sa pananalapi ng isinusulat niya ang Noli, ay higit siyang kinapos ng isinulat niya ang El Fili, kaya sadyang naghigpit siya ng sinturon. Halos lumiban siya sa pagkain, makatipid lamang. Nakapagsanla rin siya ng kanyang mga alahas upang matustusan ang pagsusulat. Matindi ang pagnanais niyang tapusin agad ang nobela dahil maging siya'y nababagabag sa pagtulog. Dahil sa adhikain ni Rizal na imulat ang kaisipan at pagkising ng damdamin ng mga Pilipino laban sa pang-aapi at pang-aabuso sa pamahalaang Espanyol, ay pinagtibay niya ang kanyang kalooban upang ipagpatuloy at tapusin ang nobela kahit kulang sa panustos mula sa pamilya. Nang matapos ito noong Marso 20, 1891, nakahanap ng murang palimbagan ang palimbagang F. Meyer van Loo sa Ghent, Belgium, na ipinadala niya ang manuskripto sa kaibigang si Jose Alejandrino. Sa kasamang palad, hindi natapos ang paglilimbag ng aklat. Mahigit na 100 pahina pa lamang ito nang maipahinto dahil naubos ang kanyang pambayad mula sa salaping kanyang natipid at nang hindi dumating ang hinihintay na salapi mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas.
Nilimot din ng ilang mga mamayang kaibigan ng Pilipino ang kanilang pangakong tulong sa paglilimbag ng nobela. Sa oras ng pangangailangang ito ay himalang dumating ang saklolo ng mayamang kaibigang si Valentin Ventura. Siya ang gumastos upang maituloy ang nahintong paglilimbag ng nobela noong Setyembre 1871. Dahil mabuting kaibigan si Rizal ay inialay niya ang panulat at ang orihinal na manuskrito ng El Fili kasama ang isang nilimbag at nilagdaang sipi bilang pasasalamat at pagtanaw ng malaking utang na loob sa kaibigang si Valentin Ventura. Ipinadala ni Rizal sa Hong Kong ang karamihang mga aklat at iba pang bahagi ng mga ito sa Pilipinas. Napunta pagkatapos niya mabigyan ng kopya ang mga kaibigang sina Juan Luna, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at Dr. Ferdinand Blumentritt. Sa kasamaang palad, nasamsam sa Hong Kong ang mga aklat na ipinadala ni Rizal, gayon din ang mga kopyang ipinadala niya sa Pilipinas. Ipinasara ng pamahalaang Espanyol ang mga sipi ng nobela, subalit may ilang nakalusot at nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga naghihimagsik. Patuloy nitong naantig at nagising ang damdamin ng mga Pilipino. Kung ang Noli ay gumising at nagpaalab sa diwa ng damdamin ng mga Pilipino ukol sa karapatan, nakatulong naman ng malaki ang El Fili kay Andres Bonifacio at sa Katipunan upang maiwaksi at mga balakid na nakasasagabal sa paghihimagsik noong 1876. Ang El Fili ay inaalay ni Rizal bilang pagpupugay sa 3 paring martir na binitay sa Bagong Bayan noong Pebrero 1872 na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora dahil lamang sa maling hinala ng mga Espanyol. Bilang paggalang at pag-alaala sa kanilang sakit at hinagpis, inihandog niya ang nobela. Ayon sa pag-aaral, hindi napatunayan ang pagkakasangkot ng 3 paring martir sa pag-aalsa sa Cavite. Hindi rin pinayagang muli ng mga Espanyol na mabuksan ang kanilang kaso upang hindi na lumabas pa ang katotohanan. Inihambing naman ni Ginoong Ambet Ocampo ang Noli sa El Fili. Ayon sa kanya, mas maraming hindi isinama si Rizal sa El Fili. May halos 47 pahina ang tinanggal, nilagyan ng X, binura at binago. Samantalang sa Noli Me Tangere ay ang kabanata lamang tungkol kina Elias at Salome ang hindi niya isinama sa pag-ipirenta, subalit buo ito at maaring isalin sa pag-aaral. Ayon din sa kanya, noong 1925, binili ng pamahalaan ang orihinal na kopya ng nobela mula kay Valentin Ventura. Totoong binagtas ni Dr. Jose Rizal ang napakatinik na daan tungo sa kanyang adhikain, subalit siya'y nagtagumpay. Nakarating sa pinagpalang mga kamay ang ikalawang obrang maestrang El Filibusterismo na nagsilbi at patuloy na nagsisilbing inspirasyon ng lahat sa mga Pilipino sa bansa at maging sa mga Pilipinong nasa iba't ibang bahagi ng mundo. At maraming salamat sa inyong pakikinig.